Umaga pa lang ay nagising ka na at inayos na ang iyong mga dadalhin sa bago mong trabaho sa opisina. Marami agad na itinambak sa iyo na trabaho, kaya di ka dapat malate. Sumakay ka na sa kotse mo papuntang opisina. Prestigious yung opisinang napasukan mo. Swerte at nakapasok ako dito, sabi mo. Habang naglalakad ka papasok sa opisina, ay lahat sila ay nakatingin. Sa bagay, bago ka kasi, kaya lahat ay napasulyap. Upo ka na sa inassign sa iyo na pwesto. Napansin mo na malawak ang opisina. Nahati ito sa bawat cubicle. Kung susumahin mo, mga 50 cubicle meron sa loob nito. Na-assign ka sa pinakadulo. Yun lang kasi ang bakante. Medyo nakakainis yun kasi ang layo sa pintuan at malayo ang lalakarin. Ngunit nagpalinga-linga ka at nasa likuran mo pala yung kuhaan ng tubig at maliit na pantry. May advantage din pala. Di na ako lalayo pag nauuhaw ako. Mataas sa mga cubicle, may privacy kayo. Di kayo makikita pag nakaupo. Makikita mo lang ang kalawakan pag tumayo ka na. Tinignan mo ang pwesto ng mga katabi mo. Mga seryoso sila sa trabaho. Kaya umupo ka na lang ulit at inayos mo muna ang cubicle mo bago mo chinek yung work mo. Habang nasa tapat ka ng iyong computer, may mga pumunta sa likuran mo para kumuha ng tubig at magkape. Hinayaan mo lang sila, pero narinig mo silang nag-uusap. May bago na naman na nakapwesto dyan sa tabi ng dispenser ng tubig. Pang-apat na yan na pumwesto, yung una, nag-resign. Yung pangalawa, nag-awol. Yung pangatlo naman, nag-request na magpalipat ng pwesto. Ano bang meron? Bakit laging nababakante yung pwesto na yan? Di din namin alam, sabi ng isa. Pagkakaalam ko lang, yung nag-awol, di na pumasok dahil sa sobrang takot. Takot saan? Tanong ng isa. Di naman niya nasabi. Saka hindi na rin naman sasabihin sa atin kung ano yung nangyari at kung ano yung kinatatakutan niya. Nagtinginan yung tatlong babae at nag-uusap. Kinilabutan sila. Katakot naman. Halika na, balik na tayo sa pwesto natin. Narinig mo lahat ng pinag-uusapan nila. Hindi mo alam kung totoo ba yun o tinatakot ka lang nila. Nagkibit-balikat ka lang at itinuloy ang trabaho. Maraming paperworks, ngunit mabilis mo naman itong natapos. Tumingin ka sa orasan mo. 5:00 na pala. 1 oras na lang ay mag-out na ako sa opisina, sabi mo. Tumingin ka rin sa malaking bintana ng opisina sa tabi mo. Kulay orange na ang langit at ang liwanag na pumapasok sa loob nito. Alam mong hapon na. Biglang nagkaroon ng announcement ang manager. Kailangan niya daw ng isang staff na mag-overtime. May paperworks lang na dapat tapusin ngayong gabi para maipadala na sa client kinabukasan ng umaga. Nagtinginan silang lahat. Mukhang walang gustong mag-overtime. Hanggang tumingin sila sa dulo. Sa cubicle mo. Sa'yo sila lahat nakatingin. Napalunok ka na lang. Di mo alam ang gagawin. Di ka naman pwedeng tumanggi. Dahil kapapasok mo lang, budget sa manager yon. Di mo man gusto, wala kang naging choice. Sige po ma'am, ako na lang pong bahala. Ilalagay ko na lang po sa lamesa nyo yung hard copy pag natapos ko at isisend ko sa file nyo yung pinapagawa nyo sa akin. At narinig mo nga ang alarm mo ng 6:00. Kaso, di ka pa makakauwi. Kailangan mong tapusin yung ibinigay sa iyong paperworks. 7 PM pa lang ay pinatay na ang ilaw sa opisina. Ikaw na lang ang naandoon.
Ilaw mo na lang ang liwanag sa cubicle mo. Yung ilaw lang sa hallway ang makita mo kasi bukas ang pinto, pero ang layo nun kasi nasa dulo ka. Sobrang tahimik ng workplace. Habang nasa tapat ka ng computer mo, nang biglang tumunog yung dispenser ng tubig. May kumukuha sa tubig. Ayaw mang lumingon sa likuran mo. Alam mong ikaw lang ang mag-isa sa opisina. Anong nangyayari? Sabi mo. Kailangan mong tumingin kung sino yung kumukuha ng tubig. Pagdungaw mo sa dispenser, wala yung kumukuha ng tubig. Tumingin ka sa alley. Bakante ito. Sa kabilang kanto naman ay wala rin. Nung babalik ka na sa cubicle mo, ay biglang tumunog ang fax machine. May isang cubicle doon na nagpapatay sindi ang ilaw. Baka tinitrip ako ng guard, sabi mo. Naku, lagot yun sa akin pag nahuli ko, sabi mo pa. Bumalik ka sa pwesto mo para tapusin mo na ang work mo. Inayos mo ang mga paperworks mo at isinend mo na yung file sa manager mo. Nang biglang may kumatok ng malakas sa cubicle mo. Siyempre nagulat ka. Sino yun? Sabi mo. Napatayo ka. Wala ka talagang kasama doon. Kinilabutan ka na. Nang biglang may humaplos sa likuran mo. Sa sobrang lamig ay napalingon ka. Nasa likod mo ang isang babaeng walang mukha na naka-uniforme katulad ng sayo. Paatras ka pabalik sa cubicle mo. Lumapit ito sayo. Nakita mo yung paa niya na nakatingkayat at lumulutang sa sahig. Bigla kang napaupo sa upuan mo. Yumuko yung babae at lumapit sa mukha mo. Ngumiti ito at biglang naglaho.